kakampihan ha, para sa kanya mapagsamantala talaga si Lynn sa kabaitan ng kanyang kaibigang si Inday. Tama, si Inday. Okay, eto na yung kakampi mo, Lynn. Liit, humarap ka na. Ayon kay Liit, mayroon din siyang sarili niyang karanasan, tama? Opo. Okay, ano ang problema? Pumunta po yan sa bahay. Nanghiram po sa akin ng cellphone. Tapos para po siya, parang taiyak na po siya, parang nakikiusap, parang gusto talaga niya pagbigyan ko siya. Pero dahil kaibigan po siya ng ate ko, naging kaibigan ko na rin po siya, tinuring ko po siyang kapatid. Ngayon, pinahiram ko po siya. Pumayag po ako na pahiram sa kanya yung cellphone ko. Sabi ko sa kanya, ibalik po niya ng hapon. Kasi ganyan style niya, ma'am, may paawa. Hinintay ko po siya, ma'am, ng maghapon, pero wala po siyang binalik sa akin. Puro siya paawa. So, hindi binalik ang cellphone. Ganito po yung nangyari, ma'am. Ikwento ko po yung pong pangyayari. Kinabukasan po, pinuntahan ko siya sa bahay nila. Pero Nagtatago alam na niyo siya. po ang nangyari, wala po siya sa bahay nila. Nagtatago na. Okay, so ngayon, meron ka ng cellphone. Bumili ka na ulit. Hindi pa po ako nakakabili dahil nangako po yan sa akin na babayaran daw po niya ako. Pero lumipas na po ang 3 buwan, wala po siyang binayad sa akin po. Okay. So, Lynn, tanungin natin si Lynn, ha? Tanungin natin si Lynn kung aamin siya. So, inaamin mo rin yun. Na anong ginawa mo dun sa cellphone? Ibinenta ko po sa kapitbahay. Sobra talaga. Baka meron na itong, may sakit ba siya? Doc Camille, kleptomania ba yan? Hindi. Hindi? Hindi ate ka rin. Kasi usually pag sinabi niyang kleptomania, kinukuha niya yun kay maliit o malaking bagay without effort. At saka wala siyang gagawin doon. Tinatabi lang niya. Hindi siya aabot sa punto na binibenta niya. Although, at saka kung umabot man na tatanungin siya, aamin siya. Pero with guilt. Kasi kung napapansin niyo, umaamin lang siya dito pero wala siyang remorse. Di ba? O ano ang tawag doon? Okay, it can be a personality thing. Oh. Kaya siguro, ma'am, pwede natin i-discuss yan, ate ko rin. kung ano yung May personal- counting disorder. Yeah, Oo, definitely. It entails yung tinatawag nating cognitive dissonance. Yung sinasabi natin na naniniwala siya na ginawa niya yon pero hindi niya aaminin na mali yung ginagawa niya. Ayun. Parang gano'n. Okay. Lynn, ano ba ito? Talaga bang marami ka ng mga hiniraman tapos binibenta mo talaga? Kasi siya kayo sa kanila lang po. Sa kanila lang. Palam ko. Pero merong paliwanag yung kakampi naman niya. No, may paliwanag Sinungaling naman. din yan, ma'am? Yung sa kakampi naman niya, ito yung sinasabi, siya raw ang magpapatunay na si Inday daw ang mapagmalabis sa kanyang pamangkin na si Lynn. Oh, yun. So, kumbaga parang gumaganti siya. Parang gumaganti. Virgie, humarap ka na. Okay. So pamilya. Kapatid mo pala si Inday? Opo, kapatid ko magkapatid po. kayo. Kayo naman magtsahin. Okay. So, Aling Virgie, ano naman ito? Bakit ganun ang nangyayari? Sobra naman yung ginagawa nila sa pamangkin. Sinungaling po yan, matanda na yun. Te, huwag ka magsinungaling, te. Hindi mo alam ang punot Sobra dulo naman ng ang away ginagawa natin, te. ninyo. Alam nyo ba Te, ginagawa makinig ka sa nyo? sarili mo. Araw-araw nandun na sa inyo. Umamin na po yung pamangkin nyo. Umamin man siya, wala man ako dun sa Manika lang ang sinasabi. Manika lang sa Manika lang dinaan nyo pa dito. Hindi mo alam ang punot dulo nito. Wala kang alam. Tapos dito nyo pa. Pero para sa'yo, Aling Virgie, tama ba yung ginawa ni Hindi po. Lynn na kinuha yung manika, tapos ayaw ng isole? Hindi po. Hindi. Po, tama. O hindi tama. Paulit-ulit. Pero pinagsasabihan nyo naman si Lynn. Pinagsasabihan ko po naman siya nung makita ko nga na totoo nga pala yung manika na kinuha niya. Oo. Sinabihan ko siya, sabi ko, ba't mo naman nga kinuha yung manika? Oo. Sabi niya, gusto niya eh. Dahil doon naman daw siya lagi araw. Totoo po yun, doon lagi sa kanya. Sa kanila. Nag-aalaga ng anak niya, naglulot, nagsasaing, naglalaba. Tapos yung anak niya, iwan sa akin. So ano ngayon ang gagawin natin dito?
Di syempre, kung kinuha mo, kailangan ibalik mo. Kaya lang ito'y sira-sira na. Kaya nga, ma'am, ang sakit sa loob ko talaga, ma'am. Magkano yung kwintas? Magkano yung kwintas? 3,499. Kaya grabe, sobra talaga. Umiyak talaga ako sa kanya noon. Sabi ko, Mare, ibalik mo na. Eh, yung Android mo, magkano? Kasi regalo ng 4,999 asawa po. ko yun. Ano, eh. no? 4,999. Sus, Ginagamit pa po Mariose. yun, ma'am, ng anak ko Tingnan sa mo, ma'am, pang-ano. kung anong mga pinagagawa niya. Ma'am, ganito yan. Totoo po. Masama po ng ugali niya. Naalagaan niya mga anak ko. Naiiwan siya sa bahay. Kaya nga ang sobrang haba ng pasensya ko sa kanya. Pero itong huli, hindi ko na matanggap kasi siya pa mismo may ganang magalit. Ibinato pa sa akin manika. Pagtingin ko, sira-sira pa yung manika. Hindi ka ba naawa sa akin? Hindi mo ba naisip yung pinagsamahan natin noon? Bakit gano'n? Anong rason mo? Bakit pa ulit-ulit na lang na ginagawa mo? Bakit kailangan mo ko i-chismis na magnanakaw ako? Ano ba yung ginagawa mo? Ano ba yung ginagawa mo? Ha? Hiram. Ano nga ang ginagawa mo sa Hindi. sarili mo? Ba't Ang di ka manika ang nakakaintindi? pinag-uusapan natin kung bakit masama ang loob mo sa akin. Ang manika, hindi sa bagay na iba. Manika ang pinupunto mo sa akin. Yung Yun nasa yan. cellphone ko, paliwanag mo rin. Bakit mo nga ginagawa sa akin to? Bakit ganon? Lynn, ano ba? Syempre, kailangan din natin pag-usapan yung kwintas at yung cellphone. Talaga po, ma'am, kasi po yung cellphone na po yun, sa anak ko po yung ginagamit sa pag-aaral po niya. Ma'am, tsaka kahit sino naman po Pal po ng mukha niyan. Kapag lalapit siya sa amin, Unahiya ilang yun. araw, nagmamakaawa siya, pupurihin ka niya, Unahiya ako ganito, ganan. Siyempre, ikaw bilang tao, siya pa na close kami, maawa ka sa kanya. Kulang pa lahat ng ginawa ko sa inyo. Okay.